Oh, tibay. Very good. Very good. What if taga Maliko ako, Nueva Vizcaya? Naka green light na pala. Ay nako, sorry po. Ba yan? Dito na tayo sa LTO mga tol. Kunin na natin ang ating flight number. Alright. Kailangan pa palang ipapila yung ating ORCR para makuha mo yung plate number. Ang sabi sa akin ay babalik daw ako mamaya nga alas 3 ng hapon. Paano na lang kung hindi ako taga Solano lang, no? Paano kung nasa malayong lugar ako? Yung bang mga isolated ganun, so mag-aantay ka pa hanggang alas 3. Ay sos, wala ka lang eh. Huwag nyo nang pahirapan naman yung mga tao. Ayun ako, magulo. Huwag mo nang pabalik-balikin yung mga tao. Kayo na ang mag-adjust. Kung napakasimple lang naman, konting pasuyo na lang yun. Many minutes later. Ewan ko na lang kung hindi ko pa nakuha ngayon. Okay, LTO. Sunlight breaking through the blinds. Woke up tangled in your smile. Every little move you make, oh, it's wild. I'm stuck on repeat, heartbeat syncing with the beat. Ooh, I can't let go. Ooh, don't need to know. Okay, what's up mga tol? Kumusta? Tagal na nating hindi nakagawa ng vlog natin. Hindi tayo makapamasyal kasi nga laging umuulan eh. May bagyo dito, bagyo doon. At saka may parating na bagyong pagkatapos nga nung Tino PH ay may parating na naman na napakalaki. Ang magiging pangalan niya is Uwan. So mag-iingat tayong lahat, no? Ngayon pala mga tol ay pupunta tayo sa LTO para kunin yung ating plaka, yung napending na plaka, yung plaka na itong tricycle KMX 125 natin, kasi ito pa rin yung ginagamit kong temporary plate, MV file number pa lang, kasi nga wala pa akong plate number, wala pang plaka, kaya ayun, year 2017 itong aking motor na isa. Kaya pupuntahan natin ngayon sa LTO kung saan nakarehistro itong ating mga sasakyan, no? Tara na, samahan niyo ako. Middle of nowhere, I'll find my way. No signposts needed, I'm here to stay. Middle of nowhere, where I belong. It's not the end, it's where I'm strong. Ayun, and welcome back sa ating bagong episode. Ako nga pala si Marquisa, ang inyong mga kasama sa pamamasyal at kung saan man magtung ang ating mga paa at ang manibela. Ang destinasyon natin ngayon sa LTO. LTO ba yung bong? Doon lang naman sa may Kapitolyo. At sa wakas ay na-release na nila yung ating mga plate number, yung mga may sasakyan dyan ng year 2017 below, meron ng plaka. Yeah, sa wakas, pagkatapos ng sobrang tagal na panahon, no? At ayun na nga, palitaw-litaw si kumparing araw, haring araw. Palitaw-litaw. Kanina makulimlim kaninang umaga, pero ngayon ay ayun siya, tatakpan ulit ng ulap. At andito muli tayo sa Solano. Ayan. Tawid na po. Kumusta mga Solanoan? Tayo po sana'y maghanda sa parating na bagyo, typhoon, super typhoon, na pwedeng maging super typhoon, yeah? Kasi nga napakalaki niya. Halos sakop na niya talaga yung ating bansang Pilipinas. Hindi ba?
Nakita nyo sa mga news, ang laki niya. Tapos ang trajectory niya, my goodness, dito ang trajectory niya dito sa may bandang Cagayan Valley Region 2. At sana nga ay miwas siya. Doon na lang siya sa sa dagat dumaan. Huwag nandito sa mga kalupaan. Hindi ba? Para hindi naman tayo ganong maapektuhan sana. Grabe yung nangyari sa Cebu, mga tol. Grabe, no? Nakakaawa. Biruin mo yung mga sasakyan, parang mga laruan lang na naianod. Yung mga tao na sa taas ng bubong. Ang daming video naipost sa social media na kung paano sila lumilikas. Meron pa yung sinusuntok niya yung bubida para lang makaakyat nga sila doon sa tuktok ng bahay nila. Overtake tayo dito sa nahulog yung kanyang sombrero. Ilakyo nga permi gameng irotam launay. Nawatan yaw. Joke lang. Anak makaungot. So back to the topic. Ayun, kawawa yung mga tao sa Cebu. At natuklasan ko, mga tol, natuklasan natin or natuklasan ng karamihan lahat, or sabihin mo na lang lahat, na ang Cebu pala, yung kalagitnaan ng Cebu, yung island na yon ay merong mining. Hindi ba? Kahit check nyo sa Google Earth, Google Maps, na meron siyang mining. Ang lalaking butas, mga tol. Parang tatlong open pit mining ng Oceana Gold. Tatlong sobrang lalalim na butas. So ano sa tingin nyo, mga tol? Nakakontribute kaya siya sa baha na nangyari? First na pinaka malalang baha na nangyari sa Cebu. Ano sa tingin nyo? May malaki? Or meron bang epekto ang mining nila doon sa nangyaring baha? Comment down below, comment na. Kawawa talaga yung mga tao, lalo na yung mga bata. Nakita ko meron pang baby, mga bata, mga matatanda, tapos yung mga alagang hayop, mga livestock. Ayun, di ba? Ang laking lugi no kapag ayun. Dito na tayo sa diversion. Traffic as usual. We are the last of us, running wild through the dust. No walls can hold us in. This is where we begin, the last of us. Traffic. Ayan. Kiwas. Tapos yung bagyo doon sa Cebu ay minsan lang kasi tinatamaan ng direct na bagyo ang Visayas eh. Minsan lang pero malala. Hindi ba? Katulad ng Yolanda. Ang lala. Ang daming naman. Kaya ayun, maghanda-handa tayo sa mga paparating na bagyo. Dapat matuto na tayo sa ating mga karanasan, pananalasan ng bagyo, no? Makapa-high blood dagito nga kurakot nga pulpuliti loko kas kada official. Si kayo nga DPWH nga talaga isos apo. Maya naman kayo. Daming naman kung pinagbuti nyo sanang gumawa ng flood control, di ba? Malelesen pa yung mga ganyang casualties. Imbis na maiwasan natin ang mga baha, ay parang mas lumalala pa. Anong nangyayari? Di ba? Mahal kong Pilipinas, ano nang nangyayari? Santabin muna natin yung politika na yan, politika. Mag-concentrate naman po sana tayo sa ating tahanan, tirahan, nature. Saan pa ba titira ang mga tao? Hindi ba sa nature? Dito sa aming probinsya, dito sa may parte ng Cebu at saka Quezon, merong dalawang mining dyan, mga tol. Tapos
pangatlo itong kapag nakapasok itong dito sa Dupax del Norte. Ang dami ng mining. Mahalin naman natin itong kalikasan. Itong ating tahanan eh. Kapag namina mo yan, kaya mo bang ibalik? Ikaw nga Politiliw ko, ikaw na nag-approve ng mga ganyan, mga mining. Buti sana kung sa bahay mo lang. Ayun, kaso hindi eh. Bahay ng karamihan, bahay nating lahat to. Tahanan nating lahat. Ang kalikasan. Pag-isipan yung mabuti. Kayong mga nandyan sa taas, huwag nyong papasukin ang mining dito sa Dupax. Dahil kung hindi, tiyak ma-wash out ang lower part ng Nueva Vizcaya. Like Bambang, Bayambong, Solano, Bagabag. Ayun, dito na tayo sa LTO mga tol. Teka, saan tayo magparking dito? Ayan. Okay, kunin na natin ang ating plate number. Alright. Sa mga oras na ito ay wala talaga akong idea sa anumang proseso meron sa pagkuha ng ating backlog na plaka. Maliban sa paghanda sa ating ORCR. Yung basic lang ba? Ibigay ang papel, wala pang 15 minutes, makukuha mo na ang plaka. Yan ay sabi ng isang kaibigan. Ngunit, Okay mga tol, so galing na ako sa loob ng LTO dito sa Bayambong. Ayan. At kailangan pa palang ipapila yung ating ORCR para makuha mo yung plate number. Yung plate. Ang sabi sa akin ay babalik daw ako mamaya nga alas 3 ng hapon. So baka kakalkalin pa nila, no? Bubulol ako ang lahat ng sasabihin ko sa vlog na ito ay tanging mga naging karanasan ko lang, pagbibigay ng feedback at paglalahad ng opinion. So, lang, no? Paano kung nasa malayong lugar ako? Yung bang mga isolated ganun, so mag-aantay ka pa ng hanggang alas 3. Sige na nga. Okay, tara na. Mabalik tayong alas 3. Paano kung umulan? Ay sos, plaka lang eh. Kayo naman po sanang nasa ahensya ng gobyerno, mga kanang gobyerno, mga opisina, huwag nyo nang pahirapan naman yung mga tao. Ayun ako, magulo. Ayun lang naman ang wish ko sa inyo, mga nasa mga opisina dyan sa gobyerno natin, na ayun, huwag mo nang pabalik-balikin yung mga tao. Dapat kayo na ang mag-adjust. Kung napakasimple lang naman, konting pasuyo na lang yun. Gaya nga ng sabi ko kanina mga tol, paano kung isolated pa yung lugar ko, kailangan ko pang tumawid ng ilog, hindi ako makakauwi, tapos yung pwede mong balikan na anytime, ganon. Parang ang conclusion ng mga to na nasa gobyerno ay yung parang katabi ka lang ng opisina nila, or taga malapit ka lang, or taga same bayan lang kayo. Huwag ganon. Hindi naman sa nilalahat, pero may mga pagkakataon lang din kasi talaga na hindi na nako-consider kung saan pa nanggagaling ang mga tao para lang mailakad ang mga dapat magawa o makamit sa pagpunta sa anumang tanggapan ng gobyerno at maging sa mga pribadong sektor. Sa palagay mo ba matutuwa ka kung magiging ganon ang magiging karanasan mo? Siyempre, hindi, di ba? Diversion. Nandito tayo sa diversion. Oh, tibay. Very good. Very good. Galing. Nakastop ha. Nandito tayo sa Nueva Vizcaya. Paano kung taga Kayapa ako, yung pinakadulo ng Kayapa, o kaya taga Kasibu ako, diba? Or taga Jadi ako, or taga Santa Fe ako, dun sa may welcome to Nueva Ecija, sabi niya, dun sa may boundary. What if taga Maliko ako, Nueva Vizcaya, diba? Naka green light na pala. Ay nako, sorry po. Napasarap lang sa pagkukwento.
And welcome back to Solano. Yan, Solano. Sayang tong lugar na to. Di pa lang ano pang papasok na establishment dito. Yung raw tawag dito. Yan, sige tawid po sir. Balita ko yung mga kape, yung sikat na mamahaling kape. Tawag doon. Blanco na naman ako. Nakalimutan ko na. Basta yun. Pero mas bet ko pa rin sana na McDonald's ulit yung nandun, diba? McDonald's na lang ulit. And update dito sa mahal kong bayang Solano. Ayan, wala na yung bentahan ng mga damit, mga ano, kung ano-ano nung fiesta pa. So cleared up na, cleared. Ito na lang ang hindi cleared kasi ginagawa pa doon sa loob ng palengke, main palengke ng Solano, mga gulay, yan, ganun pa rin. And then dito sa kanan ay puro parkingan, pilahan, toda, ayan, mga kasama nating tricycle driver, mga matitikas na tricycle driver. Masada din kasi ako noon kaya alam ko yung hirap ng pamamasada. Iitim ka hindi dahil sa araw, sisikatan ng araw, pero yung hangin ang nagkokos kung bakit yung pangingitim ng ano mo, ng kutis mo, balat mo, yun ang rason. Saka syempre kapag nainitan ka ng araw, matik, iitim ka. Pero mga tol, nasubukan ko yung kahit meron kang armband yung protector para hindi ka mainitan, or naka long sleeve kang ganito tapos naka guantes, nangingitim pa rin yung mga kutis ko. Yan, kutis, yung balat ko. Ba yan? Kaya ayun, yung hangin yung nagiging dahilan kung bakit nangingitim ka. Kahit try mo subukan mo, hindi naarawan yung balat mo pero nangingitim ka pa rin. Ay, apo, alas 3 pa. Okay, round 2. Ewan ko na lang kung hindi ko pa nakuha ngayon. Uy, madami nang tumatambay. At maya marami na rin kwan dito, mga street foods. Daming tao dito sa Kapitolyo. Okay, LTO. Sa mga oras na ito ay nakakahalata na ako na mukhang sablay talaga, at hindi rin sila sigurado kung may stock pa sila ng plaka or ano nga ba talaga gagawin pa lang. Kasi ang pagkakaalam ko ay gawa ng ating mga plaka na nanggaling pa sa pinaka-main ng LTO. Hindi ko alam kasi matagal na ngang napending, pati pag-claim ng plaka after 8 years na pe-pending pa rin. O diba? Eh di next week wala naman tayong magagawa, diba? Pero hindi ko maitatanggi sa inyo na talagang nainis talaga ako. Kasi nga diba, pabalik-balik tayo sa pagkuha ng ating pending na plaka ng 2017. Okay, dito na tayo sa bypass. Anyway mga tol, ganun talaga. Angel of mine, you're my reason, my rhyme, holding me higher